Yung nangyari nung sa Data 89, organized kami noon, kasama na din namin si Governor Aguinaldo that time. Tapos, may mga tumatawag din sa kanya, ang naririnig ko noon, si Colonel Nobleza. Sa Mindanao yon. May mga tropa rin siya na papunta rin ng Manila yon. Kami, galing naman kami dito sa Norte. Kasama namin yung dalawang kumpanya ng Ranger noon, dinaanan namin sa UPI. Hanggang nakarating kami ng part ng Bulacan. Tapos biglang may tumawag na naman. Si ano na yata yun, si regimental commander na yata yun, panahon pa ni Colonel Blando. General Blando. Na back to barracks na. Ano ibig sabihin? Back to barracks lahat yung tropa. Pero nagkagulo na sa Manila noon. Talagang may mga lumipad na kwan. Chopper, sa kwan noon, pinasok na nila yung mga Ranger, pinasok na nila yung Villamor Air Base. Tapos yung sa Makati, napasok na lahat yan. Pati Krame, pasok na yan. Ang hindi lang napasok noon yung Aguinaldo. Tapos, back to barracks na naman, bumalik na naman kami dito sa Norte. Balik na naman kami, kasama rin namin si Gob Aguinaldo noon. Tapos, Governor Aguinaldo. Mista ni Kwan yun, ni late Colonel Espadero yon. Mista niya sa PIMA. Tapos, ang nangyari naman dun sa 90s, yung kay Gob Agi din, bali, before yon, nadiis kami sa kanya, 2 teams ng Ranger ng 17IB. Dugtong yan yung kay Aguinaldo. Oo. Saka 2 teams din ng second company. Kami yung security niya noon ni Gob Aguinaldo. Hanggang may biglang pumunta sila doon sa Tugigaraw, si DILG Santos. Kasama niya si late General Florindo. Tapos kami naman, nasa Kalawagan kami, sa may Gataran. May kampo doon na pinatayo ni Governor Aguinaldo. Kampo ng mga surrenderi. Maraming kwan doon kasi halos nung mag-move kami doon ng March 3, yun. Nag-organize kami doon sa Kalawagan Dakkel. March 3 ng gabi, nag-briefing doon. Halos 1,000 plus yung tao noon na kasama na yung mga kapgo, yung mga sundalo na nakipag-join din doon. Tapos yung mga surrenderi, maraming surrenderi. Ang pinaka-head nila noon, si Kato King saka si Kadani. Yun ang mga commander noon na sumurrender kay Gob Aguinaldo. Tapos, nag-move kami ng madaling araw ng March 3, 1990, from Kalawagan, Dakkel, Gataran to Tugigaraw City. Pagdating namin ng parties ng Barangay Teresa ba yun? Sa Igig. Bayan ng Igig. Malapit na sa sa Carig Hotel. Carig Hospital. May detachment ng PC doon, ARSAP. Sinikpoint kami doon. Nakatutok sa amin yung B-150 nila. Nagtaka kami, pag checkpoint, sumisinyas yung PC, nagtaka kami, bakit naka-trigger yung karamihan na kasama nila? Nandun sa highway kasi nahilawan ng sasakyan Kasi yung movement namin, marami kaming sasakyan yan. Ang leading kami, kasama namin si Gubagi, saka yung mga ibang second company. Tapos, nung huminto kami, sabi namin, sir, checkpoint ng
ARSAT. Oh, bakit tayo checkpoint yun eh? May naki-join naman sa briefing natin na kasama natin yung mga yan. Dadaanan natin, sabi niya. Nagtaka lang kami kasi naka-trigger sila eh. Tapos yung ilaw ng B150 talagang nakatutok sa amin. Searchlight. Oo. Yun, biglang may pumutok. Talagang binanatan kami. Drop kami yan. Drop kami sa kalsada. Nakababa na kayo? Wala pa? Wala pa. Biglang may pumutok lang. Tapos yung barrel nung nakita namin na bumaba. Yung barrel ng yung 60 nung B150. Tapos nagpaputok na rin siya. Pero mataas. kami, pinutukan kami. Pero mataas. Di drop kami lahat yan doon sa gilid ng kalsada. Parang kaming nagtalunan na kabilis talaga. Yun na, yung nag-retaliate naman yung nasa likod namin na mga tropa. Bumuga sila nung binanatan yung B150. Yun, nagtakbuhan sila. Tumakbo yung B150, yung mga tropa. Tumakbo yung mga tropa. Tapos sumunod yung B150. Di check namin si Gob. Nandito ako, sabi niya. Wala, no problem. Wala akong sabi niya. Di sa mga tropa, wala rin silang walang casualty. Kumbaga parang tinakot lang siguro kami. Tapos nung dahan-dahan na kaming nagbumyan, naglakad na kami kasi baka baka mag-ambush na naman sila eh. Pero malapit na lang Tugigaraw yon. Pero yung sasakyan nyo iniwan? Yung sumusunod sa amin. Pero kaming mga ranger na noon, na mga kasama ni Sir Sikan Campanet sa yung 79B, naglakad na kami yan. Pero hindi lakad na mabilis na lakad talaga yan. Kasama na namin si Sir noon. Si Mala. Nagkandak ng checkpoint. Tumakbo na sila. Nabaliktad ang sitwasyon. Oo, tumakbo na sila. Pumunta na siguro doon sa Raycom, doon sa pinaka-camp ng PC. Pero hindi rin nyo tinamahan din, pinakatamahan. Oo, talagang, pero halos karamihan ng sa likod, talagang, grabe yung buga nila eh. Siyempre, mga surrender na mga NP yun, talagang mga fighter din yun. Tapos yung iba, mga Kapgo, ganyan. Si HDF. Tapos, nung approaching na kami ng Tugigaraw, magmamadaling araw na yun eh. Magliliwanag na yun. Diretso kami sa may, sa may hotel yun eh. Ano nang pangalan ng hotel na yun? Nandun sila, DILJ, kasama si General Florendo. May mga escort si DILJ, mga Marines. Ewan ko kung ilan sila kasi nasa taas sila ng Delfino pala, Delfino Hotel. Tapos nung bumaba si General Florendo. Bumaba siya. Yun, nag-usap sila ni Juan. Nag-bless pa nga si Governor Aguinaldo eh. Kay General Florendo, ewan ko, ninong niya siguro. Nag-bless siya. Tapos sabi niya, maganda Rudy kasi pumunta ka dito para pag-usapan natin. Kasi kinukuan siya noon eh. Parang pinuploating siya sa pagka-congressman niya noon. Si Aguinaldo. Alam mo naman yung mga politiko. May mga tactics siya mga yan eh. Tapos nung nung nag-usap na sila ni General Florendo, pupunta sana kami doon sa Raycom, doon sa pinakakampo ng Raycom. Kasama na namin si General Florendo. Biglang may tumawag kay General Florendo, si DILG Santos siguro yun. Bumalik siya ng hotel. Tapos kami naman, diretso kami. Pagdating namin ng Balsain Bridge, mayroon ng tangke doon. May B150 doon, dalawang B150. Tapos marami ng mga PC na talagang nakakuan sila.
Ayaw na kaming palusutin doon sa Balsain Bridge. Kasama nila yung kwan pala, yung bagong organized na batalyon noon ng division, yung 65th IB. Ang 65th IB, maraming ranger doon. Naka-black pating nga sila lahat yung mga sumalubong na kasama ng mga PC. Ay, siyempre makakilala rin namin kasi mga buddy namin doon sa kwan yun eh, sa PID. Yung mga, tapos yung mga senior namin. Ang nag-lead sa kanila doon si Captain Benson. Classmate ko naman sa Ranger. Class 82. Tapos, nung nakita niya kami, bigla siyang lumapit sa amin kasi tulay ang pagitan namin, buddy. Tulay. Tropa, government troops, tapos yung tropa namin sa kabila naman, kaya agi. Tapos yung mga sibilyan talagang nagbarikada na sila. Ang daming sibilyan, ang kapal. Maingay na. Kasama namin. Kasi halos lahat yung maka-Aguinaldo rin Simpatya na lang. talagang pumunta na lahat sa Tugigaraw. Parang rally ba? Mag-rally sila. Kasi gustong pababain talaga si Aguinaldo noon. Nasa pwesto niya. Si Aguinaldo, pagbabae. Oo. Ngayon, hindi makalusot yung tropa nga ng 65th, yung mga ranger na, one platoon na ranger, tapos kasama nila yung mga PC. Yung doon sa tangke, nandun sa taas ng tangke, nakasakay si Colonel Alquesa, yung Recon Commander ng Tugigaraw. PC yon. Putukan na yung mga yan, ganun-ganun siya. Tapos nung nakita kami nung classmate ko, si Captain Benson, bigla siyang nag-pull out doon sa tropa ng government troops. Pumunta doon sa amin. Yun, niyakap niya kami kasi dalawa kaming mag-classmate doon si Corporal Montesinos, classmate ko. Nakita niya kami. Yun, niyakap niya kami. Mate, hindi tayo magkalaban, sabi niya. Tapos sumaludo kay Juan kasi kasama namin doon si Gob Aguinaldo Hindi tayo, sir, sumaludo siya, si Sir Benson. Hindi tayo magkalaban, sir, sabi niya. Okay naman, wala naman problema pare-pares lang naman tayo, sabi ni Gob Aguinaldo. Nung nag-usap-usap na kami, tapos lumapit yung mga ranger na sa amin, biglang nagpumutok na yun ng tergas yung tangke. Yung kinaroroonan ni Colonel Alquesa. Biglang pinutukan nyo doon sa amin. Sunod-sunod yan, yung tergas ng tangke. Ang daming napindown ngayon na yung mga civilian doon. Siyempre, yung usok hindi nila makayanan siguro. Sabay buga na ng 60 caliber yung tangke. Pero taas. Puro taas yan. Tapos, may tumira na rin sa amin. At kay Governor Aguinaldo siguro, may parang in-snipe ba? Kasi yung nandun sa likod ko na ita, yung kasama namin, nangingisay na siya. Pagkita kong ganyan, nangingisay. Bakit nangingisay ito? Nakita ko, may tama. Kaya yun, binanatan siguro kami doon. Yun na, talagang nagpulasan na kami doon. Oo. Pero bago kami nagtakbuhan na ganon, sabi ni Gob Age, huwag kayong magpapaputok, sabi niya. Kasi mga kasamahan nyo yan, sabi niya. Mga tropa din yung mayan. Kasi kung nagpaputok kami doon, maraming mamamatay talaga kasi marami kaming ranger din na nakasama doon Yun na, yung nagtakbuhan na, nakita ko si Gubage, doon lang sa baba ng tulay, sa Balsain Bridge, doon lang siya. Dito rin ako sa kabila. May terminal ng Dangwa dito, yung kumpare ko, may apartment siya doon. Hinila rin ako ng kumpare ko doon sa apartment niya. Dito tayo pare. Pero tiningnan ko muna si Agi. Nakasipti na siya doon. May pagawaan ng ratan, mga upuan yun parang furnitures din. Na pumasok na siya doon. Di doon na siya. Si Master Galande at saka si classmate ko, nag-iwalay din kami. Tapos may mga sumunod din sa amin. Yung sumunod sa akin doon sa apartment, may gitsandaan Sandaan na armado rin. Halo-halo yun. Mayroong mga surrender may mga CHDF, Capgo. Kasi lahat kaming mga regular
force noon nakasama ni Gubagi na nag-move sa kwan, Gataran, mayroon kaming hawak. Kumbaga parang isang kumpanya, ganyan, may mga hawak kami na tropa. Parang company commander. Oo. Nakita siguro ako nung mga kasamahan ko dati na yun nga, yung briefing namin doon ito yung kwan nyo, ito yung pinaka ano nyo. Nakita ko na pumasok doon, sumunod din sila, ang dami nila. Ngayon, nung yun nga, nagkagulo na talagang putukan na yan Pero hindi ako pumutok, kahit ni isang putok hindi ko ginamit yung baril ko. Di pagkakuan ko doon sa bahay ng kumpare ko, tago na yung baril. Tapos yung mga sumunod sa akin, ibagsak nyo lahat yung baril nyo dyan, pati bandoler. Takbo na kayo, magbiis kayo. Bigay din yung kumpare ko ng damit, civilian ba? Labas na sila lahat. Niisip ko ngayon kung kuan, kasi may gitsandaan yung baril doon na iniwan sa akin Ngayon, sabi nung kumpare ko, sabi ko sa kanya, pre, saan natin itago ito? Walang problema yan, pre. Mayroon akong kubo-kubo doon sa likod ng bahay. Ilagay natin sa ilalim, sabi niya. Doon sa ilalim ng kubo-kubo niya. Di yun ang ginawa namin. Gabi yan. Talagang in-overtime namin nung kumpare ko. May gitsandaan na baril Tapos pati yung mga bandoler. Yun na, nung kinaumagahan na yan, talagang grabe ng kwan yung mga kwan. Mag-search na yung mga military yan. Kasama yung mga PC. Binahay-bahay na nila yan. Halos 2 6x nga ang kwan Ang nakatambay doon na pinagkargahan nila ng baril. Nakuha pala. Oo, kinuha. Kasi yung mga kasamahan na namin, mga kwan, takbuhan na rin kasi nagsabi si Gubagi na kwan na huwag kayong magpapaputok. Huwag kayong bibira sa mga kasamahan nyo na naka-uniforme, sabi niya. Umiskip na tayo, sabi niya. Yun, kanya-kanyang skip na talaga. Doon muna magamit talaga yung schooling natin. Tapos nung, yun na, yung may nag-search na kinaumagahan, yung iniwan kasi nila doon sa mismong palengke yun Mga pwesto-pwesto, iniwan na lang yung mga baril doon. May CBs na silang dala, ganyan. Ako rin yun, may CBs din akong may civilian din na nandun sa bag ko. Kasi alam ko na yung mangyari, baka ito, sabi ko. Kaya, nagdala rin ako ng civilian ko. Tamang-tama nga, nagkagulo nga. Tapos nung yung kinaumagahan, nag-search na yung mga tropa, government troops, di nakuha na lahat ng baril. Pati mga civilian, ang dami rin nakakuha nun, nagtago-tago na yan. Halos 2 6x nga ba puno ng baril yon ng yung mga tropa namin, kasama namin na galing Gataran yon. Ayun na, Pero yung baril nyo na tinago mo, hindi pa na. dala-dala ko ba Hindi, I mean yung tinago nyo sa kubo-kubo. Nandun sa akin. Safety pa rin yun. Oo, safety yun. Kasi ang alam ko na kasi mangyari yan, kasi parang didiretso na kami ng Manila yan kasi yung briefing namin sa Kalawagan Dackel sa Gataran, kami lang mga nang nag-briefing, yung regular ba? Mayroong pumunta doon na 2 opisyal. Isa doon sa PC, mga PIMA yun Tapos isa din sa galing ng UP, yung sa 2 kumpanya na Ranger. Na briefing. Diretso sana kami ng Manila yan. Kasama si Aki. Oo. Dadaanan sana namin yung 2 kumpanya doon sa UP. 2 kumpanya na Ranger, diretso Manila. Kaya lang, na-trap naman kami doon sa Tugigaraw. Na kagulo na doon. Yung pagputukan doon sa Balsain Bridge pala, sinabayan ngayon nung Delfino Hotel. Kasi yung mga security ni DILG, Santos, mga Marines, yung mga tropa namin na naiwan, kasi may mga tropa kaming naiwan doon doon sa Delfino Hotel, kasama si General Porrendo. Yun na, pinagbabanatan na ng mga Marines. Binanatan nila, sumabay sila doon sa putukan ba. Nagtaka yung mga kasama namin, bakit sila binabanatan? Kaya nagtakbuhan sila sa lobby ng hotel. Ngayon, si General Porrendo, tinamaan sa likod. Di nadapa na siya. Namatay yun, si General Porrendo. Tapos nung ganun nangyari, nirecover na ng tropa,
dinala sa may labi ng Delphine Hotel. Kami naman, doon nga sa Balsain Bridge, nagkagulo na rin doon. Kanya-kanyang escape na yan. Kinaumagahan, may dumating na yung C-130, galing ng Bonifacio. Saan namatay? Sa Tugigaraw Airport, lumapag doon. May mga Marines na, ang daming Marines ang sakay. Sila na yung parang minaping nila yung Tugigaraw. Talagang search lahat yan. Search lahat yan. Pero yung tropa namin na sundalo, kanya-kanyang escape, tapos sumuko na sila ng kwan. May nag-advise din na mag-report sila doon sa PIP-ID. Headquarters ng PIP-ID, Gamo. Yun na, di nandun na yung mga tropa. Pero yung mga Marines, nagsisearch na doon sa bayan. Mga bayan doon sa Tugigaraw. Ako, dinadaan-daanan lang ako doon. Paduyan-duyan lang ako doon sa kubo-kubo ng kumpare ko kasi long hair man ako noon, nung araw. Hindi pa tayo upaw noon. Long hair yan. Hindi nila alam na sundalo ako, yung mga Marines. Baka may mga itinago ng mga sundalo dito na kwan. Sabihin mo na, ganun-ganun sila sa akin. Wala sir, sabi ko. Wala man mga kwan dito. Nagtakbuhan sila lahat, sabi ko. Pero hindi nila alam yung kubo-kubo na pinagduduyanan ko. Nandun lahat yung baril sa ilalim. Pinabunan namin doon. Mag-iisang buwan na nandun ako ba? Nag-standby ako doon. Mag-iisang buwan na yung mga tropa namin doon sa Gamo. Na-detain sila lahat doon sa MP. Hindi naman sila nakatitin, parang nakakuan lang sila doon. Yung naka-intact lang sila doon. Kasama si si Lieutenant Mamaril, yung class 85 na PMA. Kasi nag-reinforce sa amin yun eh. Ang hawak niya noon, Bravo Company, CEO siya ng Bravo Company ng 79B. Si Sir Aguinaldo naman. Congressman siya. Hindi, saan siya nung time na yun? Nung after Nung kwan na yun, yung nagkagulungan, nung pinutukan kami, sinabihan niya na kami na skip na tayo, sabi niya. Tumalon na siya dun sa mismong baba ng Balsain Bridge, sa side. Kasi may, parang kaibigan niya rin yung may-ari yun eh. Mayroong malaking pwesto doon na ratan na gumagawa ng mga upuan. Doon na siya. Nung nakita kong nagpan siya doon, sasama sana ako, kaya lang, skip na tayo, sabi niya, kanya-kanyang ano na, sabi niya, kanya-kanyang paksol tayo, sabi niya. Kaya hinila rin ako ng kumpare ko, pero dito rin sa kabila lang. Halos, yung daanan lang ang pagitan namin. Nandito rin ako sa kabila. Yun ang nangyari. Tapos nung kwan na, may nagkwan sa akin, nagtip sa akin na kwan, mga ilang araw. Nagtip sa akin na civilian doon nga. Sir, kunin mo daw yung gamit ni kwan, ni Sir Agi. Kasi iniwan niya na yung galil niya doon eh. Yung galil na hawak ni Sir Agi, iniwan niya doon sa may kwan. Kinuha ko ngayon. Tapos may inutusan din siya na tao. Ibinigay ko rin. Ibinigay ko rin sa kanya yung galil niya. Pero hindi mo alam kung saan siya. Hindi na. Ang alam ko, nandun pa, pero wala na pala siya doon. Yung gabi na rin na yun, umiskip na siya. Umiskip na siya. Kasi maraming kaibigan na halos yung mga negosyante rin dyan sa Tugigaraw, mga kaibigan niya eh. Siyempre siya ang gobyerno. Oo. Di naka-skip na siya doon. Kasi yung sabi sa akin na nandun yung baril, sabi niya, si Sir, sabi ko, si Gob. Ewan ko Sir, kasi wala na doon, sabi lang niya. Di ngayon na, yun, halos mag-apat na linggo na ako doon sa kumpare ko kasi hindi ko maiwan-iwanan yung baril eh. Nagtaka yung mga tropa, bakit nasaan na si Buddy Steve? Ganon sila. Ang alam nila, namatay ako, patay ako, baka pan ganon. Kasi ako na lang yung ako na lang yung wala doon sa lahat ng tropa doon eh. Nandun na sila lahat eh. Ngayon, ang ginawa ko, yung hindi makuha yung mga baril, may biglang dumating ngayon na PC. Galing ng Apare. Supply sergeant daw siya. Tapos, dinirect talaga niya ako. Kilala siguro ako. Kasi, Master, sabi niya sa akin, parang awa mo na, ibalik mo sa akin yung mga iniwan dito sa'yo na baril. Tapos mayroong lumabas na tao, yung isang kapgo, kasama niya. Siguro, nag-report siya na iniwan namin yung baril doon, sabi. Kasi yun man ang sabi ko, hindi mawawala yung mga baril nyo dyan lang.
O di, nakiusap siya. Sabi ko, ilang baril, master? Sabi ko, ilang baril yon? Yun, nagsabi yung kapgo na kung ilan yung lahat sila nakuhan. O, ibinigay ko. Kinuha nila yung baril nila, yung, kasi kasama niya yung mga kapgo eh. Binigay ko. Tapos nung ano na, nung unti-unti nang nauubos na yung baril kasi may mga pumupunta na doon eh, na dating kasama rin namin. Di binigay ko rin. Tapos, pinasundo ako ngayon ni Captain Cabal, yung kwan namin. Batalyon is to, class 82. Class 82 yun sa PMA. Pinasundo niya ako. Nandun pala sa STIB. Sabi niya, sunduin niyo para mag-report na rin sa ano, UP. Sabi niya, di nag-report na kami sa UP. Tapos yun na, yung pag-report namin sa UP, nagtambay kami ng halos kulang-kulang 1 taon doon. Biglang nawalop yung kung na naman, yung isang kumpanya ng 45 IB sa Kalinga. May pumunta doon. Halos lahat kami doon kinuha. Kinuha ng ano. Kaya lang, sumabay naman ngayon yung pag-organize ng Ranger. 1992. 91. 91. Sumabay, tapos dumating si Sir Abe, si Sir Bagasin, nagsabi na, sino yung mga gustong ano, pumunta ng FSRR? Nag-con na kami. Volunteer. Nag-volunteer na kami kasi yun man ang sabi niya, kasi in-advisean na pala siya ni Sir Espadero. Yung mga bata natin doon, sabi niya, bata natin sa 17 IB, kung kwan, kausapin mo sila kung gusto nila. Ganon. Di nag-volunteer kami. Yung mga hindi nagkuhan, kasi ewan ko kung hindi ko naman alam na yung baka takot yung mga ibang kasama namin kasi ayaw nilang mapalayo sa pamilya. Kasi alam naman nila yung buhay ng FSRR regiment. Kung saan-saan nadidispatch yan, kung saan magulo, nadidispatch, ganon ang buwan. Kaya pumunta sila doon sa nawalop na isang kumpanya ng 45 para sila yung ipinasok doon ngayon. Kami, lima yata kami noon. Naiwan kami doon. Yun, kasama na namin si Sir Bagasin na inorganize na namin yung PIP company. Yun, doon na namin sa UP inorganize yan. Yung PIP company. Pero yung kwan pala na yan, ang dami kasing sumama sa amin na tropa din, mga sundalo, galing ng brigade, mga batalyon. Siyempre, alam nila yung ugali rin ni Aguinaldo. Mabait talaga siya. Mabait na matulungin, ganyan. Kaya, siguro, nakipagsimpatya yung mga ibang sundalo din na kwan. Nung alam nila na nandun sa Tugigaraw na nagkagulo na, marami rin pumunta doon sa Tugigaraw. Halos lahat nga na mga sundalo, mga ranger doon sa kwan doon, talagang pumunta sila doon, nakasibilyan pa yung iba. Talagang gusto nilang sumama talaga noon. Kasi alam nila noon, diretso kami ng Manila kasi may dalawang kumpanya nga ng ranger dito sa Gamoy, nadadaanan namin eh. Na pick-upin. Kasabay na namin yan sana, papuntang Manila kami. Para dito na sa mga yan. Diretso na naman yan. Kasi naririnig ko rin yan kasi may binigyan ako ni Aguinaldo ng radyo ko noon, ICOM. Hawakan mo yan, monitorin mo yung kwan. Yun, monitor ko yun, naririnig ko yung kwan, mga tawag-tawag na... Usupin mo na sana yung ano. Yung panahon ni ano yan, Master, no? Ni Blando yan, ba? Oo, General Blando. Siya yung regiment commander. Oo, yung 1989. Pero sino yung leader niya? Una talaga. Ang alam ko yan si ano eh. Kasi nung tumawag si ano, kayo ang nag-umpisa, sabi niya. Sabi ni, kinuha sa akin ni Agi, Sir, tawag, sabi ko. Di, tumawag si Agi ngayon, kasi may tumawag eh. Nandyan ba si Kwan? Sabi niya eh. Nandyan ba si Gob? Yung tumawag. Andito po sir, sabi ko, pero hindi ko alam kung sino yun. Binigay ko kay Agi yung radyo. Sir, may tawag. Yun na, yung nagsabi na si Aguinaldo na kayo ang nag-umpisa sir eh. Bakit ganyan? Sabi niya. Kaya, ewan ko, hindi ko kanyan. Pero ang alam ko siguro, parang si Ramos din eh. Pero kayo noon, basta sunod lang at saka alam niyo yung ginagawa niyo noon. Hindi, basta sunod lang kami kasi andun yung boss namin si Sir Agi. Siya yung dinala kami doon ni Batcom noon Batalyon Commander si Espadero kasi magmista yan eh.